Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Isang magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila at sa buong mundo, sa buong bansa ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Marso 11 na po taong 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nagigising na headlines. Pinoy Gising. Panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na as usual bukas. Sigil sa kuryente, posible pa ring tumaas ayon sa Consumer Group. Ramadan, aarangkada na bukas. O eto, sa mga taga Naiya, good morning po sa inyo. 3 pang daga na mataan na naman sa Naiya. Panukalang economic charter change may hirapang maipasa sa Senado ayon kay Senator Sonny Angara. Mayorya ng mga Pilipino handang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa kaaway na ibang bansa ayon sa survey. At bid ng bagong telco player sa bansa, ito yung Now, ibinasura ng Supreme Court. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras nga na 2 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, inyo po makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising. Drew Nasino. Pinoy Gising. Dito pa rin po si MP lang may todong lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23 at good morning din sa mga suki ho nating mga taga-subaybay na katutok po sa kanilang pong mga cellphones o kaya po ay laptops, tablets by DWIZ882am.com yung ating pong official website. Sa atin din po yung Facebook and YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po yung DWIZ. Search po yan. I-click po din yung bell button, like, share, and subscribe para po ay makatanggap ng mga notifications mula po sa ating impilang may todong lakas. Pinoy Gising. Good news po para sa ating po lahat. Good news para ho sa mga motorista. Magkakaroon ng panibagong serye ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo as usual tuwing Martes po yan o bukas Marso 12. Dahil dito asahan ng 4 na po hanggang 6 na sentimong bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang 10 hanggang 30 sentimos naman na tapyas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Samantala, dumulog sa Office of the President ang ilang grupo ng mga bus driver at operator dahil sa umano'y pangongotong sa kanila. Kinokotongan daw ho sila ng ilang opisyal ng Land Transportation Office o LTO Region 4A na may halagang 50,000 pesos. Ito yung last week na inirereklamo hanggang sa ngayon. At batay sa reklamo na ipinadala sa Presidential Action Center na mga tsuper at operators na may ruta hong mga Pakabite, Tagaytay PTEX, Naik PTEX, Indang PTEX, pati Alfonso at Mendez. Sinasabing hinihingan sila ni LTO Region 4A Director Cupido Jerry Asuncion ng 25,000 pesos kada buwan upang hindi sila hulihin. Habang sa liham ng nasabing grupo kay Pangulong Bongbong Marcos ay lahat sila inihayag o ibinulgar ng mga ito na lahat sila ay hirap ng bumiyahe dahil kung hindi umano sila magbibigay o maglalagay ho
ay kung ano-ano violation o paglabag ang ipinapataw laban sa kanila. At kapag nahuli naman sila ng mga enforcer, kailangan pa nila magbigay ng 50,000 pesos para makausap ang LTO Region 4A Director. Pinoy Gising! Speaking of transportation, nagsuntukan naman. Matindi ho ito. Nagsuntukan ang dalawang traffic enforcer at jeepney driver sa gitna ng kalsada sa may JP Rizal exit sa Taguig po ito. Sa video po na kuha ng netizen ay nakitang makailang ulit na hinampas ng pamalo ng isang traffic enforcer ang driver. Ayon sa barangay Northside, ayon sa pamunuan ng barangay Northside, mga tauhan mula sa Taguig Traffic Management Office ang mga enforcer sa video. Yan po, pinakikita mo po natin sa Facebook at YouTube, no? At yan, pinagtulungan po ng dalawa pong enforcer. Yan. At yun, meron pong napahiga. Yan. At ipinalawanag naman ni Barangay Northside Kagawad Arnett Matutino, nagsimula ang suntukan matapos ngang sitahin ng mga traffic enforcer ito hong jeepney driver na nag-counterflow. Yun naman pala. Kaugnay nito, hindi na humantong sa demandahan ang mga sangkot sa insidente dahil agad ho silang nagka-areglo. Pinoy Gising! Yun naman pala ang problema. Samantala, sa iba pa rin pong paksa ng mga balita, hindi ho kaganda ang balita. At sa mga consumer ho natin, sa atin ho, para ho sa ating lahat ho ito, tataas, nagbabanta po ang panibagong dagdag singil sa kuryente. Sa $3.3 billion na liquefied natural gas facility sa Batangas. Yan daw po ang dahilan. Ito ang binabala ng grupong United Filipino Consumers and Commuters. Ipinalawanag ng UFFC, 8 milyong customer ang makararanas ng rate hike sa kuryente dahil nakadisenyo ang pasilidad sa pag-angkat ng LNG na mas mataas ang presyo. Idinagdag pa ni UFFC President si RJ pala ito, Rodolfo Haveliana Jr., na tanging ang aasahan lang ng publiko sa nabanggit na LNG facility ay ang mas mataas na singil sa kuryente. Pinoy Gising! Yan po kasi ay imported liquefied natural gas. Sa iba pa rin balita, aarangkada na bukas ang unang araw ng banal na buwan ng Ramadan. Ito ang inanunsyo ni Abdul Rauf Giuliani, Mufti Sheikh ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kahapon. Ipinalawanag ng BARM, ito matapos hindi namataan ang crescent moon. Ito po yung hugi-suklay na buwan sa isinagawang moon sighting sa iba't ibang lugar sa Mindanao, gaya sa Cotabato City, Maguindanao del Norte at Basilan. Nagkaroon din ng moon sighting sa Sulu, Tawi-Tawi at Iligan City. Pinoy Gising! Nakikiisa naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapatid nating Muslim para sa pagsisimula ng buwan ng Ramadan bukas, Marso 12. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Ramadan ay panahon para sa spiritual growth, panahon din upang magnilay, maging mapagbigay at patuloy na magmalasakit sa mga kapwa. Sumasalamin din anya sa mayabong na pagkakaiba ng kultura at rehiyon sa bansa ang Ramadan. Dahil dito naniniwala ang Pangulo na magiging daan ang nasabing buwan, yung banal na buwan, upang mas maging bukas at mapagpatawad ang bawat Pilipino. Pinoy Gising! Handang-handa na nga po ang mga Muslim sa pagsisimula ng Ramadan, ang banal na buwan ng pag-aayuno. Bukas po ito, Marso 12, hindi lamang po sa Pilipinas. Nabatid na kabilang sa kanilang isinasagawa, karaniwan pong ginagawa ay ang pagdarasal ng madaling araw. Susundan huwi ng Fajr, subo, yung pagsamba bago sumikat ang araw na siya ring magiging simula ng kanilang pag-aayuno hanggang hapunan.
Ugnay nito, pinangunahan ng Philippine Coast Guard ang paglilinis sa Golden Mosque sa Quiapo, sa Maynila na inaasahan daragsain ng mga Muslim. Parang last week, araw-araw ko nadadaan dyan, talagang abalaho yung mga kapatid doon nating Muslim dyan po sa Quiapo sa mga preparasyon para po sa banal na buwan ng Ramadan. Matatanda nagpahayag ng pakikiisa sa nasabing banal na buwan o banal na pagdiriwang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinoy Gising! Samantala, hindi pa man ho grabe naman ho ito pasintabi po sa mga nag-aalmusal sa oras po na ito na hindi pa man ho nakalalampas at hindi pa man ho humuhupa yung issue na mga issue na bumabalot po sa NAIA. Meron na naman pong panibago. Opo, hindi ho kagandahang balita ho ito sapagkat tatlo pang daga ang namataan na nakapalibot sa mga iniwang basura sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. So dito ng namataang daga na tumatakbo sa gitna nga ho ng mga pasahero. Sa video na nakunan ng isa pong netizen, nakitang lumabas ang tatlong daga, ayan ho, nakikita ho ninyo, sa isang butas sa sulok ng Terminal 3 at tila pinagpiestahan ang laman ng nakakalat na sachet ng pagkain. Yun, no? Yun, no? Pasintabi po, Nauna ng binalaan ng Manila International Airport Authority ang kanilang mga housekeeping at pest control service contractor na hindi na sila isasama sa mga susunod na bidding kung hindi po mawawala ang mga pesting yan. Pinoy Gising! Maliban po sa mga dagang makukulit, dumating na sa Ninoy Aquino International Airport ang bago pong steel gun shell matapos steel gun shear matapos pamugaran ng surot ang mga upuan sa paliparan. May bago na pong upuan Ayon sa Manila International Airport Authority, tig-15 bagong upuan ang inilagay sa international at domestic lobbies ng Terminal 3 habang 8 ang inilagay sa departure waiting area. Disinfect na rin at inaayos ang mga lumang upuan na ireklamong pinamugaran ng mga sorot. Pinoy Gising! Ayan ho may kahit paano may kaunti hong good news ho. Mga kababayan ho natin sa NAIA, ayan, pinakita ho natin kanina yung tatlong daga. Hindi kaya si si Mickey, tsaka si Minnie, kasama yung anak nila. Ang tindi naman nun, no? Pakita mo nga ulit, i-roll nga natin ulit yung video. Ito pong tatlong daga. Terminal 3 po ito, mga katodos. Kaya't nakakahiyaman ho sabihin, pero lumabas ho talaga yung daga So ayan po, nakikita ho ninyo yung mga kababayan ho natin, yung mga pasahero po, yung iba dyan, yan, yung butas ho, ayan po, yan. Yan, may ang laki ho malaki. May kalakihan ho itong daga ho na ito. Hindi nahiya yung daga doon sa kumukuha ng video. Hindi nagtataka ako Di ba kapag nakakakita ng tao ang daga, nagtatago? Aba, ito hindi Ayan ayan, Ano ba yung biskwit? Ayan, biskwit po ang pinuputak nito mga daga ho na ito na itinapon. Kaya ito, hindi ko rin humasisisi mga daga ho dito. Wala, antindi. Kayo rin ho, yung mga pasahero tayo mga pasahero, pag kayo ho may mga kalat ho, mga basura, maigi ho, ibulsa nyo na lang ho, kaya ilagay nyo na lang ho sa bag ho ninyo, di ba? Para wag na ho kayo magkalat. Nakakadagdag pa ho kayo ng basura dyan. O maging disiplinado ho tayo kahit saan. Kita mo yung mga kababayan natin pag pumupunta sa ibang bansa, disiplinado, pero pagdating dito, ewan ko ba't nagkakaganon ayan may daga Ano bang wala pang dyan? Peste. May daga, may surot, may ipis. Ano pang wala? Ha?
Surot nga, may surot. Hanip, gusto ba nila? Hanip, alam nyo ho ba yung hanip? Yun ho yung galing sa manok ho yun. Yun ho yung maliit na insekto baga na nanggagaling ho sa manok. Makati ho yun. Ay, nako. Well, anyway, tayo po ay magtungo naman sa isa pa hong, kumbaga sa iba pa hong mga issue. Pinoy Gising! Ay, nako. Buti na lang kamo pag napupunta tayo dyan, hindi tayo nakakagantis. Oo nga naman. Daraan sa butas ng karayom bago tuluyang makalusot ang panukalang economic charter change o CHA. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Senador Sani Angara na may hirapang makapasa ang nasabing panukala maliban na lamang kung mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang makikiusap sa mga senador. Malaking tulong anya ang magagawa ni Pangulong Marcos sa resolution of both houses number 6. Definitely very challenging ito at kailangan magsama-sama siguro ang efforts ng leadership ng bawat kamara at kailangan siguro tumulong sa pagkumbinsi rin si Pangulong Marcos dahil siyempre iba pagka Pangulo ng ang nakikiusap or humihingi ng tulong, yun ay mas matimbang kumbaga kundi kesa sa isang senador. Kapatid na kabilang sa mga senador na kumontra sa CHA ay sina Senators Cynthia Villar, Coco Pimentel at Rizon Tiveros. Target naman ni Senador Angara na kumpletuhin ang public hearing sa RBH number 6 sa Mayo o Hunyo upang maihabol sa plebisito na isasabay sa 2025 midterm elections. If not next month, the following month. So definitely, ang target talaga natin is matapos yung mga committee hearings by June, May siguro, mga May or June. Tapos nasa plenaryo na po tayo. Kasi nga yung ultimate goal is magkaroon tayo ng isabay sa plebisito yung pag-approve ng nitong mga constitutional amendments kung sakasakaling pumasa. Yan po ang tinig ni Senador Sani Angara sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Tugnay pa rin yan, wala umanong binanggit sa konstitusyon na hiwalay na boboto mga senador at kongresista sa pagbabago ng saligang batas. Ito ang paalala ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. sa mga senador na pumuna sa resolution of both houses number 7 o RBH 7 ng Kamara na nagpapahiwatig umano ng joint voting ng dalawang kapulungan. Ipinunto ni Congressman Gonzales na ang nakasaad sa Section 1 ng Article 17 o Amendments and Revisions ng Konstitusyon na anumang pag-amyenda o revision sa saligang batas ay maaring ipanukala ng Kongreso sa pamamagitan ng 3/4 vote ng lahat ng miyembro. Una nang inihayag ni Senador Jinggoy Estrada na suportado nito ang pag-amyenda sa economic provisions pero hindi ang RBH 7 dahil ipinapahiwatig umano nito ang joint voting. Ang RBH 7 ay resolusyon ni Gonzales at ilan pang mga pinuno sa Kamara na isinumite sa mababang kapulungan noong Lunes. Ito ay halos eksaktong kopya ng RBH 6 ng Senado na akda naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Senators Loren Legarda at Sani Angara. Pinoy Gising! Samantala, kulang pa ang pagpasa ng mga batas upang mawala ang pangamba ng mga foreign investor sa economic restrictions na nakasaad sa saligang batas. Ito naman ang inamin ni Dr. Romulo Emanuel Dr. Jun Miral Jr., Hepe ng Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD at House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre. Ang CPBRD ay nagsisilbing think tank ng Kamara na layuning magbigay ng ideya, mungkahe, technical assistance at information support sa pagsusuri at pagbuo ng mga socio-economic law na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Ayon kay Miral, mawawala ng saysay ang pagsisikap ng lehislatura para manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan kung hindi magbabago ang 1987 Constitution.
Halimbawa na lamang anya nito ang pag-amyenda sa Public Service Act na layuning alisin ang 40% limitation sa pag-aari ng mga foreign investors sa mga kumpanyang may kaugnayan sa serbisyo publiko. Hinatigan naman ni Asidre ang mga punto ni Miral tungkol sa kakulangan ng katatagan ng mga patakaran sa ekonomiya ng bansa. Binigyang diin ng kongresista ang kahalagahan na maging malinaw ang mga patakaran upang magkaroon ng kumpiyansa ang mga dayuhan na mamumuhunan at ang pagbabago sa konstitusyon ang magbibigay linaw sa patakaran kaugnay ng pagnenegosyo sa bansa. Pinoy Gising! Samantala, sa punto pong ito tayo po ay magtungo. Alamin po natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Pangulong Marcos nagbabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawing Pinoy seafarers dyan po sa Gulf of Aden. Ang detalye ay hatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Nagbabot ng pakikiramay at pakikisimpatiya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang buong bansa sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake ng Houthi sa barkong True Confidence sa Red Sea at Gulf of Aden. Ayon kay PBBM, mahigpit ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga pamilya ng mga biktima at tiyak daw na dadalhin ang kanilang mga labi sa bansa. Mabibigay din niya ng tulong ang pamahalaan sa iba pang seafarers na apektado ng pangyayari. Sinabi ng Pangulo na ang 13 Filipino seafarers na nakaligtas kasama ang 3 iba pang sugatan sa pag-atake ay ligtas na tinutulungan ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo upang makabalik ng ligtas sa bansa sa lalong madaling panahon. Matatandang ipinagutos ng Pangulo sa DFA, DMW at DOH kasama ng DSWD na magbigay ng tulong sa mga seafarers at gayon din sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng Presidente ang Pilipinas ay nakikisimpatiya o nakikiisa sa pangdaigdigang panawagan para sa pagtatapos ng gantong kaguluhan at pagsunod sa prinsipyo ng kalayaan sa paglalayag. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, mahigpit na implementasyon ng mga konseptong magpapalakas sa depensa ng Pilipinas ipinag-utos na ni DND Secretary Gibo Teodoro. Ang report naman ay hatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Nagbigay ng kautusan si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa AFP na mahigpit na ipatupad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Ayon kay Secretary Teodoro, mahalaga ang CADC dahil palalakasin nito ang kakayahan ng mga sundalo na protektahan ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, masisiguro niya na mapakikinabangan ng bawat Pilipino at ng susunod na henerasyon ang lahat ng likas na yaman na nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Isang strategic na hakbang aniya ang CADC na hindi na nangangailangan ng iba pang mga direktiba upang mahigpit na maipatupad. Kumpiyansa si Secretary Teodoro, nakikilos ang lahat ng commander at unit ng AFP upang maging matagumpay ang CADC implementation. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Peleño. Unang bugsupoy ng balita mula sa labas ng impilan sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga detalye. Pinoy Gising! Ngayon pa rin po sa Chacha, kampante si House Speaker Martin Romualdez na aproba ng Senado ang resolusyon na naglalayong amyendahan ang restrictive economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay Speaker Romualdez, naniniwala siya sa liderato ng Senado lalo kay Senate President Juan Miguel Zubiri na kakayanin nito at makukumbinsi ang lahat ng kasamaan sa Senado. Tugon ito ng leader ng Kamara sa pahayag ni Senator Zubiri na isang malaking hamon ang pagkuha ng 18 boto sa mataas na kapulungan upang maaproba ng resolusyon na nag-aamyenda sa konstitusyon. Minado ang kongresista mula Leyte na batid nila ang mga hamong kinakaharap pero sanay na rito ang mga senador at magagaling naman na nila ang mga ito. Bago nito, sinabi ni Zubiri na aaproba ng Senado ang resolution of both houses number 6 bago ang Holy Week break sa katapusan ng Marso.
Sa bahagi naman ng Kamara, aproban nito ang RBH 7 sa ikalawang pagbasa sa susunod na linggo at sa ikatlot huling pagbasa bago ang Holy Week recess ng Kongreso. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising. Sa pagkakataon ito, tayo po ay magtungo sa ilang pang mga pag-uulat. Wala pa rin sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. AFP Westcom nakiisa sa Marcha de las Mujeres na inilunsad ng Zamboanga City LGU na bahagi ng pagdiriwang ng International Women's Day. Detalye nagbabalik si Patrol 17 Jopel Beleño. Aktibong nakiisa ang Western Mindanao Command sa ginanap na Marcha de las Mujeres na bahagi ng International Women's Day celebration ng City Government ng Zamboanga. Noong nakalipas na Marso 8, nakiisa sa Purple Work for Cause si Deputy Commander Brigadier General Aldrin Anani, mga miyembro ng West Mincom Gender and Development Focal Point Committee, lahat ng female military personnel and civilian human resources, at daan-daang kababaihan mula sa iba't ibang lugar sa lungsod. Sinimulan ang parada sa Mayor Climaco Avenue at nagtapos sa Paseo del Mar, Zamboanga City. Bilang bahagi ng National Women's Month celebration ngayong 2024, nais ng Philippine Commission on Women na maisulong ang temang We for Gender Equality and Inclusive Society na unang isinulong noong 2023. Nagsilbi namang sub-team ng pagdiriwang ang temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan. Payag ni Brigadier General Anani na parte ng advokasya ng West Mincom ang Women Empowerment and Gender Equality dahil matagal nang binibigyan ng patas na oportunidad ng AFP ang mga kababaihan sa loob ng organisasyon. Giit pa ng General, hindi mangyayari sa kanilang hanay ang mga issue gaya ng gender biases at diskriminasyon. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Samantala, dako naman tayo sa pag-uulat ng Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Ihatid niya ni Alimbet Samson. Alimbet. Pinangunahan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang paglulunsad sa lungsod ng Navotas, ang Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan sa Bagong Pilipinas Program na programa ni President Bongbong Marcos Jr. na ginanap sa Ignacio Bacog Street, Barangay Daanghari, Navotas. Kaisa si Navotas City Mayor John Ray Chanco sa inisyatibong ito, lalo na pagpapanatili ng kalinisan sa paligid ay napakahalaga rin sa patuloy na pagpapataas ng antas ng buhay sa lungsod ng Navotas. Ani Mayor Tiangco, lubos ang kanyang suporta at kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan sa Bagong Pilipinas. Bawat isaan niya ay may magagawa para manatiling malinis at ligtas ang komunidad, kaya payo ng alkalde na isulong ang kalinisan sa Bagong Pilipinas. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat si Alimbet Samson mula po dyan sa lungsod ng Navotas. Sa iba pa ring tampok na balita. Pinoy Gising! 70% o katumbas ng 3 sa bawat 4 na Pilipino ang handang ipaglaban ang Pilipinas sakaling magkaroon ng hidwaan laban sa ibang bansa. Ito'y batay sa December 2023 fourth quarter tugon ng masa survey ng Okta Research na kinumisyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Naitala ang pinakamalaking porsyento sa Mindanao, 84%. Nakakuha naman ng ang pinakamababa ay naitala sa Visayas, 62%. Ginawang pag-aaral mula 10 hanggang 14 ng Disyembre noong nakarang taon sa 1,200
200 adult respondents. Pinoy Gising! Samantala, dako tayo sa pag-ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Magnanakaw umatake dyan po sa lungsod ng Naga City. Alamin natin kung ano ang tinangay mula Bicolandia. Ihatid dyan ni Melvin Machado. Melvin. Go ahead, Melvin. Samantala, sa iba pa ring balita, ibinasura ng Korte Suprema ang bid ng kumpanyang Now Telecom Incorporated na maging ikatlong telco player sa bansa. Actually, pang ika-4 na ito eh. Sa 15 pahinang desisyon ng Supreme Court, ibinasura ng First Division ang petisyon ng Now Telecom na kumukwestiyon sa bisa ng circular na in-issue ng National Telecommunications Commission na nagsasaad ng qualification at restrictions sa pagpapasok o pagpasok ng bagong telco. Ipinalawanag ng SC, moot and academic na o wala nang dapat pag-usapan sa petition for injunctive relief ng Now Telecom dahil napili na ng NTC ang Mindanao Islamic Telephone Company Incorporated bilang ikatlong telco sa ilalim ng kanilang sirkular. Dagdag pa ng kataas-taasang hukuman na bigo ang Now Telecom na ipakita na sumunod ito sa mga probisyon ng circular ng NTC upang maging karapat-dapat sa radio frequencies na ipinagkaloob sa nasabing telco player. Pinoy Gising! Alright, dako naman tayo sa balita mula sa Ilocania. Ronda Probinsya. Okay po ito sa Fire Prevention Month. Ang detalye ay hatid ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Nagsagawa ang Bureau of Fire Protection ng ilang aktibidad sa Fire Prevention Month awareness ngayong buwan. Ayon kay Fire Superintendent Roxanne Parado, Provincial Fire Marshal ng Ilocos Norte, gumawa sila ng kick-off noong nakalipas na Marso 4. Inibitahan ang ilang stakeholder, partner agencies at iba pa. Aniya, nasa probinsya pa rin ang Fire Olympics at posible sa Burgos, Ilocos Norte isagawa ang aktibidad. Inimbitan din ang Community Fire Auxiliary Group at Industrial Fire Brigade ng iba't ibang kumpanya. Magsisimula ang Fire Olympics sa ikatlong linggo ng Marso bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Sinabi ni Parado na sasabak ang kupunan ng BFP Ilocos Norte sa National Fire Olympics na i-host ng Baguio City, Benguet sa darating na Marso 18 hanggang Marso 20 sa buwang kasalukuyan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, nakapagtala ng pinakamataas na conviction at disposition of cases o natapos na kaso ang Office of the City Prosecutor, mga tanggapan po ng City Prosecutor sa Metro Manila. Sa datos ng National Prosecution Service ng Department of Justice, umabot sa 89.29% ang success rate o mga natapos na kaso ng 16 na Metro Manila OCP nitong 2023. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 86.40% noong 2022. Abot naman sa 98.69% ang naresolba ng disposition complete ng OCP sa National Capital Region noong nakarang taon kumpara sa naitalang 94.02% noong 2022. Pinoy Gising! Alright, balikan na po natin ang report ni Melvin Machado mula sa Bicolandia. Melvin? Sa unang 3 buwan ng kasalukuyang taong 30 metro ng tubig na agad-agad ng Metro Naga Water District ang nananakaw ng hindi pa kilalang suspect. Ang pinakahuling insidente ay nangyari nitong nakaraang linggo kung saan siyam na metro ng tubig na magkakatabi ang ninakaw. Mabilis naman ang naging aksyon ng MNWD at napalitan ng mga water meter, ngunit babayaran naman ito ng mga consumer sa buwan ng konsumo nila ng tubig. Tumutulong na rin ang MNWD sa mga nanakawan upang makapag
magsampa ng kaso sakaling may mahuling sospek ang kapulisan. Ayon sa MNWD, ang metro ng tubig ay merong bronze na pag tinunaw ay pwedeng gamitin sa paggawa ng LC ng mga bangkang motor. Samantala, sinusuyod na rin ang ilang junk shop na posibleng binabagsakan ng mga nakaw na water meter ng Metro Naga Water District. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ay, mahalaga pa naman ho ngayon ng tubig. Yung mga kababayan ho natin, ang payo po ng MWSS, magtipid ho sa paggamit ho ng tubig. Kasabay nga po ng patuloy na pagbaba ng water level, lalo po sa Angat Dam na pangunahing pong supplier ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ngayon nga pong umiitindi po ang init ng panahon. At bukod ho sa init ho ng panahon, yung atin din po mga kababayan, dyan po sa mga probinsya, lalo ho dun sa Cotabato City, may naitala ho dyan ang pinakamataas po na heat index sa ngayon. Umabot po sa 43 degrees Celsius. Last week po, ang tindi ho niyan. Yan po yung heat index, yan po yung alinsangan, kumbaga, yan po yung nararamdaman na init ho ng katawan ho ng tao. Pero yung actual po na temperatura, iba po yung temperatura, yung actual na temperatura kumpara po doon sa heat index. Pero ang payo po ng Pag-asa sa atin pong mga Pilipino ay magbaon po lagi ng tubig at mga pananggalan laban sa matinding init ng panahon. Pinoy Gising! Samantala, dako tayo, tanggap po tayo ng police report. Ronda Probinsya. Barangay Kagawad, pinagbabaril. Diyan po yan sa Batangas. Patay. Detalye ihatid ni Arman Cambe. Arman. Alright, babalikan po natin si Arman Cambe maya-maya lamang po sa kanya pong police report. Sa iba pa rin balita, nanindigan ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, na kukwestiyonin nila sa Korte Suprema ang arrest warrant laban sa religious leader. Iginiit ni Atty. Mark Tolentino, isa sa legal counsel ni Pastor Kibuloy, na walang kakayahan ng Senado na ipaaresto si Kibuloy dahil formal nang naghain ang Department of Justice ng kaso laban sa KOJC founder. Kaugnay nito, positibo pa rin si Atty. Tolentino na hindi papayag ang ilang senador na sumusuporta sa religious leader na ipaaresto ito. Nabatid na 4 na senador ang pumirma upang tutulan ang pagpapaaresto kay Kibuloy. Pinoy Gising! Alright, balikan na natin si Arman Cambe mula dyan sa Calabarzon. Arman. Dead on the spot ay isang babaeng konsyal ng barangay ng pagbabaril ng kanyang kapwa kagawad sa barangay Pag-Ulingin West, Lipa City, Batangas kahapon. Kinilala ng Lipa City Police Office ang biktima na si Marilyn Escartin, 51 anyos, mula sa San Juan, Batangas. Ayon sa investigasyon, naglalakad umano si Escartin patungo sa isang grocery store na lapitan ng suspect na pinangalan ng Joey at saka binaril. Agad na namatay sa pinangyarihan ng krimen si Escartin, samantalang mabilis naman nakatakas ang suspect. Isang hot pursuit operation ang isinasagawa ngayon ng mga pulis para sa ikadalakip ng suspect. Hindi pa alam ng mga otoridad kung ano ang motibo sa nasabing pamamaril. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, kaugnay pa rin po sa balita, kaya ugnay kay Pastor Apollo Kibuloy, wala namang nakikitang mali si Atty. Ferdinand Topacio, isa po sa legal counsel ng founder ng Kingdom of Jesus Christ, sa pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrador sa mga ari-arian ng KOJFC na itinatag ng religious leader. Ayon kay Atty. Topacio, pribadong mamamayan na si dating Pangulong Digong at abogado at miyembro ng BAR.
Idinagdag pa ni Topacio na isang juridical entity at sole corporation ang KOJC ng isang taong itinalaga ang dating alkalde ng Davao. Binigyan din pa ng abogado na ang corporation on nire-representa ng isang tao ang halos lahat ng religious group. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa uling bagay po ng Pinoy Gising. Pong araw na ito ng Lunes, Marso 11, taon 2024. Ngayon nga pala, yung kung ako nagkakamali, anibersaryo po ng ika-13 anibersaryo ng trahedya pong naganap sa Japan. Yung malakas po na lindol at tsunami na naganap po noong March 11, 2011, kung saan libu-libo po ang nasawi at libu-libo po ang naapektuhan. May mga Pilipino rin po na kabilang sa mga sinawing palad diyan po sa naganap nga po na malakas, napakalakas po na lindol na sinundan po ng tsunami diyan sa Japan. Sa particular po sa northern Japan, yung sa Sendai, yung kung inyo pong matatandaan, nasan ho ba kayo nun? Sa Japan ho ba kayong, yung mga kababayan ho natin sa Japan, good morning po sa inyo. Ohayo gozaimasu ka, mga kababayan ho natin sa Japan, lalo ho dyan sa Sendai, may napakalaki pong 13 taon na pala ang nakakalipas at hanggang ngayon po, may mangilan-ngilan pa ho. Actually, yung iba hindi na ho talaga nakita na naglaho na lang po, tinangay po ng dagat, tinangay po ng naglalaki ang alon. Actually, yung mga bahay nga, umabot ho, tinangay ho yung bahay, umabot ho sa California. Meron hong mga ganon. Ganon ho kalakas. Pero mo dinala sa Pacific Ocean yung kotse, kung ano-ano hong mga gamit. Ang lakas niyan, grabe. Marami ho ang niya. Kumbaga, marami ho ang naapektuhan. Libo-libo. Mas marami pa ho doon sa nangyari po noong tumama ang Super Typhoon Yolanda. Sa iba pa rin balita, Pinoy Gising! Inaasang magbabalik bansa na bukas, Marso 12, ang 11 Filipino seafarers na kabilang sa mga naapektuhan ng missile attack ng grupong Houthi sa Gulf of Aden. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, isa sa nabanggit na bilang ay nasugatan o kabilang sa mga Pilipino'y nasugatan dahil sa naturang pag-atake. Bukod dito, meron dalawa rin Pinoy ang patuloy na nagpapagaling sa ospital matapos nga magtamo ng mga major injuries. Matatanda ang pinaulanan ng missile ng grupong Houthi ang Barbados flagship na MV True Confidence na ikinasawi ng 3 katao kabilang ang 2 Filipino seafarers. Pinoy Gising! Balik Pilipinas na ang 9 na tripulanteng Pilipino ng MV St. Nicholas na kinubkob ng Iranian Authority. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, handa sila magkaloob ng tulong pinansyal at psycho-counseling sa mga nabanggit na Pinoy. Magbibigay din ng OWA ng reintegration assistance kung sakaling magdesisyon ang mga tripulante na manatili sa Pilipinas. Din ito inanunsyo ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na inaasang uwi na rin sa bansa ang 2 pang Pilipino ngayong linggo. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, tinatayang 22 milyong toneladang basura ang nalilikha
nagmumula po sa Pilipinas kada taon. Ito ang inanunsyo ng Department of Interior and Local Government kaugnay sa issue. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, nangunguna ang Metro Manila sa listahan ng waste producer o lumilikha ng basura na aabot sa 3.65 million tons. Ay totoo naman ho yan. Kung marami po ang tao, katumbas ho niyan, marami ring basura. Kaugnay nito nanawagan si Secretary Abalos na suportahan ang programang Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan sa bagong Pilipinas. Pinoy Gising! Samantala, posibleng umakyat pa sa 67 ang bilang ng mga lalawigang maapektuhan ng El Nino phenomenon sa pagtatapos ng buwan ngayong buong Marso. Ayon sa Pag-asa, inaasang tatamaan din ng tagtuyot. Mararanasan din daw po ang tagtuyot na aabot sa 30 lalawigan. Inaasang tatamaan din ng 30 lalawigan kumpara sa 24 lamang na naitala sa pagtatapos noong Pebrero. Kabilang na rito ang mga lalawigan ng Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Cagayan, Cavite o binubuo pala mga ito ng mga lalawigan ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union at pati Laguna. Tinataya magkakaroon din, posible ring magkaroon din ng tagtuyot sa Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, actually ramdam na nga Nueva Vizcaya at sa Occidental at Oriental Mindoro. Speaking of tagtuyot, mahigit 700 magsasaka ang apektado ng tagtuyot sa bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro. Ito ay nanunsyo ni Mansalay Mayor Ferdinand Maliwanag kaugnay sa kaliwat kanang grass fire sa nabanggit na lugar. Ayon sa alkalde, pangunahing pangkabuhayan sa lalawigan ng pagsasaka, kaya naman nagpapasaklolo na siya sa national government dahil mauuwi sa taggutom. Maaari silang mauwi sa taggutom kung walang darating na tulong. Idinagdag pa ni Mayor Maliwanag na paubos na rin, minado siya na paubos na rin ang calamity fund ng bayan na nasa 4 na milyong piso lamang. Pinoy Gising! Alright mga katodos, ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Monday. Bago tayo pansamantalang magpaalam, batiin muna natin ng good morning mga suki natin, BTS Army, si Rolando Donor, Nestor Rivera at Romantic Moon. Good morning po sa inyo po lahat. Si Rolando pala ay taga-Italy. Uy, mga taga-Italy ha. Ciao, ciao. Good morning po sa inyo mga taga-Italy, mga kababayan ho natin. Good morning din. Yan, yan, marami pong salamat. Sina Kuyang Nelson Malinaw, marami pong salamat sa inyo pong pagtutok. Mga suki ho natin mga kababayan. Hideyoshi, grabe, oo, naalala ni Hideyoshi. Grabing pangyayari ang March 11, lindol at tsunami. Naalala mo yun? Oo, ang lakas nun, di ba? Sobra. Totoo po, grabing lakas si Contessa. Mike Montero, Erna Socias, Kuya Armand, Ramon Abadilio, si Albert Hernandez, Beth Samson, si Susan Geronimo. Good morning po sa inyo mga katodas. At bago namin kayo bitawan, pasadaan muna natin ang isa pong patama quote for the day. Minsan, hindi mo kailangang maging tama. Kailangan mo lang talagang umunawa. Yan po ang patama quote for the day. Alright, tayo po ay pansamantala na po magpapaalam ngayon pong araw na ito ng Monday morning. Susunod na po ang Arangkada Balita. Makakasama po natin si Ms. Judith Estrada Larino. Ito po muli niyo lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.